Salamat din sa padayon ninyo sa pagsabdag sa sinigil ito ton. Padayon na nag-responding ato mga katuran sa sinigil pagpulungan. So nga kita talaga pulungon nga atong pagpamalandungan, isa lang ka bersikulo pero may 3 ka kamaturan nga iya naging pahayag. Okay, kung kulang na mo akong pagkabasahon. Paghambal sa ito ni Isos, nagtangla siya sa langit at nagsiling. Amay, nag-abot ng tinion, padunggi ang imo anak, agad padunggan ka man sa imo anak. Juan 17:1. Nagapangamuyo kita. Ginoo, tudloy kami, gamita ako bilang imo baba sa imo katauhan, kung anong mensahe nga luyag mo ipaabot sa amon, napangabay kami sa pagministeryo sa imo balaan ng Espiritu, nga siyang mabigot, mangtandog sa pagsalamon katalipusoon, na mabaton ang kamaturan nga luyag nimo ipahayag. Hindi nga kang pangamuyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Butod sa madamo ng mga pagpanudloan, ang mga sumunod ni Kristo, wala sila nagpamangkot kay Kristo nga, Ginoo, tudloy kami kung paano magwaling na sagaran o kung mag-ayos sa aming pagwaling. Wala mo sila nagambal na, Ginoo, tudloy kami kung paano magtabog sa malawak na Espiritu. Wala. Ginoo, tudloy kami kung paano magpangamuyo, mapadamuon ang mga tinapay. Wala. Sa niligad na simana ang ditudlo sa aton, ang hambal nila kay Kristo. Ginoo, tudloy kami kung paano magpangamuyo. So, mo na ganit pinaka-importante ang pagpangamuyo na kinahanglan natin hindi baliwan. So, may 3 kita direct kamaturan na atong pamalandungan. Amo ini ang pinakabantog na pangamuyo sa atong Ginoo. Kaya may ara kita nga 3 ka obserbasyon na makabulig sa aton kung paano kita magpangamuyo. Una, sa pagpangamuyo, ang pagpangamuyo hindi importante. Magabakal na postura, posisyon sa imong pagpangamuyo. Kung kisa magsakay ko sa salakyan, kinahanglan ko pa bala magluhod, maghapa, kakabit man na akong kabot, kagadulog, karoon na kung kisa, katulog na ko sa malayo, pero nila makikistorya na ko sa iya. Kagina sa mga gilid, kita ko, naunahan niya makita sa pagpangamuyo. Nami ang huli sa kabahanon, may gamay na kalinong, nami na naman panawag kita sa ating amoy. So, ang postura sa pagpangamuyo, hindi importante. Paghambal sa ito ni Jesus, nagtangla siya sa langit, nagsiling, amay, nagkabot ng tinion, padunggi ang imo anak, agad padunggan kaman sa imo anak. Ano ang obserbasyon nga atong nga nakita dali sa tinion nga pangamuyo ang atong Ginoo sa amay? Ang obserbasyon nga nakita nato, nagtangla siya sa langit. Wala pa naman pahayag kung si Kristo nagluhod, nagtindog, nagatakilid, nagakulog. Basta rin pahayag, nagtangla siya sa langit sa tinion nga pangamuyo siya. So kadamaan sa aton, kung nagapangamuyo kita, may ara sa aton nga nagaluhod. May ara man sa aton nga nagatindog. Ano pagit ang postura ninyo kung magpangamuyo? May ara sa aton nga nagaduko. Gaduko ka lang sa ating ulo, dugay-dugay ka pangamuyo sa Ginoo. May ara man nga nagahapa. May araman nga nagatakilid, pagbangon mo sa agad, o pagudlay din ibangon diretso, so medyo takilid lang gamay ka, pangamuyo ka na sa Ginoo, salamat din, pagbukta ko sa sinagagaw. May araman nga, kalabaran sa ato, nagapiyong ang mata. So, pero nga itong Ginoo yan, nagtangla siya sa langit, ano lang po silingon. Nga sa tiniyon, nagpangamuyo ang atong Ginoo, nakasentro lang ang iyang kanulukan sa langit sa iyang pagpangamuyo. So, ang iba sa aton kasami, nga ginoobra naton,
Sa atong nga pagpangamuyo, ginatabin ang kamot, pero kung lang taon mo ang pulong, hindi mo nakita. Kultura na na, naging pasa sa atong pagpanudluan, kaya kung magpangamuyo, kagili, tuto, inday, amuhan mo din mo kamot ng pagluod. Wala na sa problema. Pero kung sigawan mo pulong, hindi na siya natin makita. Ang iba, kung magpangamuyo sila, naging tayag sa pulong, nagaluhod sa pagpangamuyo, amo ng mga pulungon. Ang iba, sa tinion nga nagpangamuyo si Kristo sa Getsemane, amo ni tinion nga nagluhod siya nga nagpangamuyo. Sa Mateo 26:39, nakita natin nga kung saan nagdungog ang aton nga Ginoo kag nagpangamuyo. Sa 2 Samuel, amuman, o kung sa 2 Samuel, nakita natin si David, nagapumpo sa presensya sa Ginoo. Si Job, makita natin sa tinion sa pagtilaw, Job 1:20, naghapa siya sa duta sa pagpangamuyo, sa nabatian niya ng kalatabo sa iyang kabataan. Naghapa siya sa Ginoo at nagpangamuyo. Pero ang ibang tinaga, naghapa si Job sa pagsimba sa Ginoo. Ang pagpangamuyo, di siya kapagsimba sa Ginoo. So makita mo natin ng iban, si Abraham, sa ginhukman ang Sodom kag Gomorra. Si Abraham nagatindog nga nagapangabay nga hindi paglaglagon ang ina nga doon. Buot sa lingon, madamo man ang postura sa pagpangamuyo, hindi na importante. O kung wala sa detalyado nga amugid sila ang atong postura kung kita magpangamuyo o magpangamuyo kita karon, gusto ka na maghapa ka di sa tubangan, magluhod ka na sa iyong pulungkuan, katindog ka man dira sa likod. Ako nakapangamuyo na ako nga nagahapa-hapa ako dali sa sunod sa simbahan. So, kailangan yung anong postura sa aton ng pagpangamuyo. Ang pinaka-importante, o kung aton na si Saul. Pero sa mga Hudyo, kasama nila kung pagpangamuyo sila, ang ilang namon ginabayaw na nila sa ibabaw. Nga nakapahayag na kung sabihin, nag-expectar ikaw na may mabatot ikaw sa iyong pagpangamuyo. Amo na gani hambal nila, kung pagpangamuyo ikaw kung naman nagabukas yung kamon, nagapangamuyo ikaw sa pag-expectar ng iyong pangamuyo pagkasabdon. Kung nagapangamuyo kung ikaw na nag-aampo sa iyong kamon, nagapangamuyo ikaw na nag-aampo sa Ginoo. Kung nagapangamuyo kung ikaw na nag-aampo ikaw ang inanin mong kamon, nagadayaw ikaw sa Ginoo. Kung nagapangamuyo kung ikaw na nagaluhod, nagahapa, nagasungta kung ikaw sa Ginoo o kung nagakuman ikaw sa Ginoo. So anyway, na siya mga postura sa pagpangamuyo. Pero sa pinasakay ng mga pamatasan sa mga Hudyo, ginabayaw din nila ang ginakamot sa pagpangamuyo. Sa atin dito, tamad kita magbayaw sa kamot. Pero nung tutuod ng pagpangamuyo, ginatugyan niyo inisa sa Ginoo. Para sa katawhan sa Israel, sa presensya sa bukos ng katilimpan, nagtindog si Solomon sa tubangan sa halaran sa Ginoo ka, gimbayaw niya ang iya kamot. Kay Nehemiah man, ginbayaw ni Isra ang Ginoo nga gamhanan nga Dios kag nagsabat ang mga tawo, Amen! Amen! Samtang ginabayaw niya ang iya kamot dahil nagluhod siya sa Ginoo kag pagsimba. Sa kay Salmista man, ang iya pangamuyo, pamati ang akong pagpakitluoy sa pangayo sa bulig sa imo. Pamatii ang akong pagpakitluoy sa pagpangayo sa bulig sa imo. Samtang nagaatubang ako sa imo balaan nga templo, nagabayaw sang kamot o kung nagabayaw sang akon mga kamot. Dili nato makita nga madamo kag mga nagkalain-lain. Gatindog, nilapa, nagaluhod, nagkalain-lain nga postura sa pagpangamuyo. Pero bisan anuman ang postura na aton nga ginahimo, nabatikan man na diapon sa Ginoo. Pag-amin ka mo, bisan anong postura sa aton pagpangamuyo, nabatikan na sa Ginoo. Ang isyu sa pagpangamuyo, hindi na base sa postura sa tao, kung ano naman ang posisyon,
kundi nabase ni sa kondisyon sa kasing-kasing siyang tao. Tambang sa unang Kronika, chapter 7, verse 14, "Tagkong ang akong katawhan, nga akong gintawag, magpaubos ang ilan o galingon, postura na sa kasing-kasing. Magpaubos ang ilan o galingon, magpangamuyo, magdahog sa akon, magbiya sa ilang malakot, nga magnahimo, papatian ko sila sa langit, pagpatawaron ang ila sala, kagdayon, pakamayugon ko ang kita." Postura niya sa kasing-kasing. Kung magpangamuyo ikaw, ano man ang iyong postura, basta importante mo kasing-kasing, naka-insakto na postura sa Ginoo, may duwa na ginasabat ang Ginoo. Una, pamatian ko sila sa langit, pagpatawaron ang ila sala. Spiritual blessing. Kaya kadua, kagdayon, pakamayugon ko liwat ang ilang yuta. Temporal blessing. Both spiritual and temporal pagpakamayo. Ano pa yung postura sa pagpakamayo? Ang bato ni, ang bato ni Paul kay Timoteo. Gusto ko ng tanan ng pagtilipon sa mga mag-ululutod ang mga lalaki magpangamuyo nga may matinlo ang tagipusoon. Sa ilang pagbayaw sa kamot, kag wala sing kaakig o kung pag pinais-pais. Laway mo na nagkapangamuyo, ikaw. Namin yung pangamuyo, kasi kita ka, Ginoo! Ay galing, unod sa mga tagipusoon ka ba, Ginoo! Kinati malingan mong kaaway. Hindi nila mapatyan, ilan mapatyan si Mutod, Ginoo! Ginoo! Ay galing, yung mga unod sa kasi hindi galing pag tawag siya Ginoo sa insakto mga tagipusoon, hindi ko maya, Ginoo! Balusin man sila, gabay pa, aksidente na sila, gabay pa, hukman sila. Sa postura sa kasing-kasing. Matinlo, matagipuso, o tagmalasing, kaapit, o pagpila-ismahis. Kaya ano pa yun? Ano man ang atong postura sa pagpangamuyo, hindi labing importante. Ang labing importante, ang postura sa tagipuso. Ang mga postura sa tagipuso. Kadua, sa pagpangamuyo, importante kayo na ginadulog alay natong ini sa amay. Sa amon, kasama inamon kung magpangamuyo kami, nagapanawa kami amay sa pangalan ni Kristo Jesus at sa pagpakikambit sa balahan ng Espiritu. Father, through your Son, through the enablement of your Holy Spirit. Pero ini pagpangamuyo ni Kristo, personal na pagpangamuyo niya. Kumbaga ang buong silingon nga, nagambal sa nga amay, do kaagay lang nga iya ini ginadulog, iya ini ginahalad, iya ini ginatanay, iya ini nga ginapadungog, iya ini ginabayaw, iya ini ginadala, iya ini nga ginadilikan, iya ini ginaalay. Kaya siya niya ginapahlintol sa amay, ginatugyan niya, personal. Ang bago niya, pamati, pagkahabang sa ito ni Jesus, nagtangla siya sa langit, kag nagsiling amay. Ang tinaga ang amay, isa importante nga tinaga na dapat natin mahibaluhan. Ngaman, ang amay na tinaga, nagapahayag sa personal natong relasyon sa Panginoon. Ano na siya? Na kumbaga kung siya ang iyong amay, biskan sa diin ka man, pwede ikaw makapangamuyo at pangayo sa tambang sa inyo. Ang bala sa Romano 8, 15, Leon ko basa, 1, 2, 3, basa. Paagi sa Espiritu Santo makapatawag na kita sa Diyos na may. Hindi ikaw ulipon, hindi ikaw iya nga bata, kundi ang balyadra, bangod kay mga anak sang Diyos. Naghimo siya sa inyo nga mga anak sang Diyos karon. Paagi sa Espiritu Santo makapanawag na kita. Amay, may personal nga relasyon sa Diyos.
Kung ang Diyos among aton namay, ang maning aton nga ginabayad. Siya ang aton ginasaligan, siya ang aton ginapangayuan sa bulig. Ang hambal sa saro, naglantaw ako sa bukid, diin bala, naghamit ang aton bulig. Ang hambal sa pulong, ang aton bulig, nagaling sa Ginoo nga naghimo sa langit ng sanduta. Siya ang nagahatag, o kung siya ang nagabulig, ginapangayuan natin sa bulig. Mateo 7:7, ang hambal sa pulong, magpangayo kamo sa Diyos, kag hatagan niya kamo. Pangitaan ninyo siya, ang inyo nga ginapangita, kag makita ninyo. Magpanuktok kamo, kag pagabuksag niya kamo. Ini nga pulong, ang mga ginagamit kung isa sa Fort Swats daw. Gama sa bro, ang nagkwentro ko lang, sa tatawa. Tagaay ko sa pulong, nga di manduhan kita sa katong nga Ginoo, nga magpangayo-ngayo. Buksi ba lang bro ang Mateo 7:7. Di ano mo kaya nga kung dalang pulong, hiligay nun. Tayo sa English, sa kabutang, ask and it shall given to you. Magpangayo, pag ikaw magkahatagan, doon mo na tayo gusto na ipebalo. Ano mo kay hiligay nun ang akong nalabasan. Ang abasan pulong, magpangayo ka mo sa Diyos. No, hindi ka magpangayo sa tao. Hindi ka magpangayo ka sa Diyos. Miskan sa English man nga, ang context niya, kung magpangamuyo kita, o kung magpangayo kita sa Diyos. Tapos next, ang muli, Mateo 7:11. Kung ang malakot na kahibalo maghatag sa maayo nga butang sa iya bata, tanan nga mga tatay sa kalibutan, biskan ang pinakamaayo natin nga tatay, ikumpara natin sa Diyos, malakot man at ihapon. Ano ay ang aton amay sa langit? Ihatag niya ang maayong nga butang nga aton kinapangayo sa iya. Kung magpangamuyo kita, itunog natin sa Diyos na kung iya kita bata, wala sa namay na ginabando na yan, ginapabayaan niya ang iya bata. Personal na siya rin mong relasyon. Hindi lang na nagasalig kita o kung magpangayo kita sa huli, kundi labing importante sa iya anak na ara ang presensya sa iya naman. Tagaan ka sa registrasyon. Mas labing importante sa iya anak na ara ang presensya sa iya nga amay. Ina nga bata, nga balaan niya ang iya amay ara sa iya likod, biskate na siya magkato, wala na siya naglok. Ina nga bata, may kumpiyansa siya magpanglakaton nga kaisano, kaya balaan niya ara si tatay sa likod. Pero mga kabataan rin natin, si Dandan, si Nayome, ang mga kabataan natin, kung wala ang iya nga amay, biskan ara na sa sulod sa balay. Mahibig na kung hindi ka na makita ang presensya sa kiyamay kung hindi niya mabatihan ang tingog. Dandang bayaan mo na din yung simbahan kung wala siya nagkabala kung hindi ko nagkanto. Mabawaw na siya, hindi na siya magpawan. Naan ba sa spiritual na kahulugan? Naging mo wala nga kabuhi kung hindi mo mabatian kag ma-experiensyahan ang presensya sa imo nga Diyos, hindi ka ginay mo Diyos. Mo to na-experience siya nila, pero na-experience siya na natin niya sa adlaw-adlaw pagkabuhay natin kung wala kami sa hindi natin mabanyagan ng presensya sa Ginoo. Sa akong pagpangamuyo, doon hindi ako mahugakong. Nagkakahangawa, ako na, wala siya may nag-alay-ay sa ako, wala may nagbulig siya, doon hindi kompleto ang akong adlaw. Personal na siya ng mga intimasiya sa Ginoo. Na sa tuana sa narak kami nag-i-star sa Panimalay de Kernel. Di kay kumo harap ako dati akong tricycle. Amla ko na lang sa isang tagahon, makadyoan sa super. 20 minutos lang testing ko biyahe tricycle. Ay susta, kung bublay rin trabaho kung nag-apunta sa tricycle driver ka. Tatlo na lang kalibot sa super ko, wala sa may ay. Ubus ng nagkaroon natin ng gasolina. Uli na lang ko, si Mrs. si Naomi, dito sila nagtulog ng ugangan. Buwan lang ni Dandan, na si Dandan nga katulog ko man, makabiyahe ko, makapamasahe ko, baklan siya dahil ng pagkain. Pag uli na ako,
Hindi ko sa itong pastor, ang ginakalaan naman dating mutong, kag-iasawa, kapag ang pastor, ang iyong bata si Daniel, naganilagabong na sa sulod, kasi gitan, papa, na nagahibi, ay tuod kasi. Hindi nila ako nakasuhan kung kayaan natin ng bata na wala sa bukod sa balay. So pagbukas na ako sa tantangan ng Gabriel, kita na mo si Daniel, may bit-bit na martilyo, nag-ililihi siya ng adyama. Pero bagay na blang, hindi mo siya pabayaan mo nga, hindi mo makita yung amay, hindi mo makita yung presensya, mawawaw ka, hindi magpunta. Kailangan mo sa spiritual at kahulugan, dapat ang mga kaalatan sa Ginoo. Na kung hindi kita kapangamuyo sa Ginoo, hindi maging kompleto ang ating adlaw. Hindi ba kompleto ang ating simana kung hindi kita mag-attend sa prayer meeting. Amoy niya, relasyon natin sa Ginoo. Kung sa tinion na magpangamuyo at nagapangabuhi kita, kung wala ang presensya sa Diyos, daw hindi kita mahimpos. Dapat tanan ng mga anakan sa Diyos may-ari sila nga balatihan mo. Na daw hindi ka mahimpos o kung mabuhi kung wala ang presensya sa iyong amay. Ako, tulikuwaon naman ang siyap namon, o kung i-abandon naman ko sa tao, hindi ko naman sa tao, basta hindi na ito pag-alipin sa Ginoo. Na hindi ko mabatsigan ang iyong presensya. Maluay! Ang natabo sa atong Ginoo mo na iyang na-experiensyahan. Mateo 27:46. Nagamba si Kristo, Diyos ko, nga pabayaan mo ako. My God, why you forsaken me? Bilang anak sa Diyos na may malapit na relasyon sa Diyos, amo niya ang natabo sa iyang kahimtangan. Walang paghintuon ng kalibutan hanggang sa buwan uno-uno, sa ginsuguran, ang Diyos o kunang pulong, arap na. Pag ang pulong, malapit, kaupod sa Diyos, may malapit silang relasyon sa Diyos. Pag ang pulong, nagpagkatao ako sa 14. Pagkabot sa 18, ang pulong, amoy ni ang nakakita sa amay. Wala pa natugod ang kalibutan, si Kristo kaganamay, may malapit na relasyon sa Diyos. Upod sila permi. Pero sa tinion, nga mo na ng Mateo 27:46, nga ang inyo Ginoo, nga nagsinggit sa itong Diyos siya, nagsinggit sa amay ko, Diyos ko, naaging patumbayaan mo ako. Kaysa sila na tinion, hindi ang putik, o kung hanon, o kung ang bunal, o kung yaguta, o kung dupla, ang masakit niya na-experience. Ang masakit niya na-experience ang temporaryo siya na mahamula sa balaan ng presensya sa Diyos. Na doon hindi niya mabatsagan ang balaan ng presensya sa kamay. Bangot ang sala sa iya katawan, iyan ang ginalong puso siya ng Panginoon. Pamadali na sa amin. Nga kung baga na kung atong tagaan mula sa balatyagon, ngayon na ko lang, Ginoo nga atong ipabayaan mo ako sa makadali. Ang mga mga temporaryo. Masakit man na siya mo anak, magabulaganay man kita sa makadali, pero magaresulta na sa kanilang sa inyong katawhan. So, muna nagkamala mo nga, dapat may balatyagon kita nga kaangay sini na ang pinakamasubok na tangatan sa tao sa iyang kabuhi, hindi ang pag-antos na iyang maagyan. Hindi ang kung ano man ang maagyan na siya kabuhi. O kung ano man yung kapipitan ng iyang maagyan, kundi ang pinakamasubok na tangatan sa tao, ang highlight ko, ang mahinayo siya sa presensya sa Diyos. Salmo 42, nagapangamuyo siya, ang nagapangabay siya sa Ginoo. Ginoo, sa tuanay, ginapanguluhan ko ang iyong mga katawan sa pagsimba at pagdayaw sa iyong sa templo. Hindi na siya makapalapit. Nahamulag na siya mga maladok, nalayo na sa presensya sa Diyos. Kaya, pagkulibaran natin ang Diyos. Lang na siya, ginabantayan niya ka, ginalantaw niya ka, nakita niya, hindi siya, wala niya kita ginapabayan, pero may tiniotong siya na hindi na ito na-experience siya, presensya sa Diyos.
Amo na nga malakon nga Ginoo. Hindi man pag-itubag ni hindi natin ikaw na-experiensyahan. Kaya hindi ko ito na-experiensyahan natin ang Ginoo. Amo na yung pinata, importante sa atong nga pagpangamuyo, amo ang pagpadungog sa o kung ang number 2, amo ang pagdulog natin sa atong pinahanglanon sa Ginoo. Katatlo, ang pinaka-importante sa pagpangamuyo, amo ang pagpadungog sa may. Magamagaganay pagpadungog to glorify. Kung imo siya nga himayaon. Ang masagulong pagkahambal sa ito ni Jesus, nagtangla siya sa langit, kag nagsiling, amay, nag-abot na ang tinion. Ang tinion na ihatag yan ang iyang kabuhi. Padunggi ang imo anak, agad padunggan ka man sa imo anak. Sa sininga pulungon, sa Juan 17, dili niyo makita ang Isos na gamay. May araw 8 kabises nga ginmit lang ang tinaga na pagpadungog o dungog or glory. Sa ibang gayon, himaya. Sa Juan, maya, pamatili ang imo anak, agod, papadunggi ang imo anak, agod, padunggan ka sa imo anak. Sa 4, kinpadunggan ko ikaw, dali sa kalibutan, tungod kay, natapos ko ang imo ginahimo. Sa 5, gani karon amay, padunggi ako. Ako dira sa imo presensya. Ihatag sa akon ang dungog nga akon man anay sang dira pa ako sa imo sa wala pa matuga ang kalibutan. Yes, ang tanan nga tawo nga akon imo, ang tanan nga imo akon man kag padunggan nila ako. 22, ginhatagan ko sila sa kadungganan nga pareho man sa ginhatag sa aton agud maging sila isa pareho sa aton. 24, amay gusto ko nga ang ining nga mga tawo na imo ginhatag sa aton maging kaupod ko kung diin ako agud makita nila ang akon dungog na imo ginhatag sa aton tungod sa pagbalangga sa aton. Bistan wala pa natuga ang kalibutan. So dali natin makita nga kung sa din ang tinaga na pagpadungog, padunggi, o kung sa Hebro ang tinaga, KBD. Balang mo lagi sa Hebro, wala sila bawel. Wala sila wala. Pero kung i-pronounce niya mo is kabud. Kabud sila yun, gintrasip, dungog, himaya, siligay nun sa English, glory. O kung ang buot niya sila yun, may kahulugan, matimbang o kung pinaka-importante, alahuro ka halangdun. Ato na siya karon. Nakalabasa, mas matimbang. Ngayon magambata nila kung imo ginapadunggan ng Ginoo, dapat mas matimbang sa satanan. Bali Moses, pwede natin ibasahon? Mahaba siya, pero namin ako kamalanungan. Nagsiling si Moses sa Ginoo, pero nimo ako ginahambalan nga pangunahan ko ang inyong mga katawhan sa pagkadto sa duta na imo ginpromesa. Pero wala ako ginpahibalo kung sino ang paupdon mo sa akon. Nagsiling ka ang kilala mo gid ako kag nalipay ko sa akon. 13, yung bumasa. Nagsabat ang Ginoo, ako mismo ang mag-aupo sa imo, kag hatagan ko ikaw sa tapahuwayan. 15. Manot pa si Moses, gusto din niya kaupdan sa Ginoo. 16. Paano mahimaluan sa iban na nalipay ka sa akon, kag sa imo katawan, kung hindi mo kami pag-updan, kag paano nila mahimaluan ka espesyal kami katawan sa iban ng mga katawhan sa kalibutan. 17. Ang pinakayamin. Sige, padayon. Alam mo sa Ginoo, sa 17, nagsabat ang Ginoo kay Moses, simuon ko ang imo ginapangayo, o kung ginapangayo mo, kay nalipay ako sa imo. Ano ginapangayo ni Moses? Nangayo siya sa manggan, nangayo siya sa otoridad,
nangayo sa sang kadyero, nangayo sa sang ibay, wala. Ang ginpangayo ni Moses, ang gamahanang ng presensya sa Diyos. Show me your glory, Lord. Ang himaya ng sa Diyos ang pinaka-importante sa iya. Mas matimbang, mas importante, mas mabuhat, mas may balor sa iya. Ang sabat siya sa Ginoo, nagsabat ang Ginoo, ipakita ko sa imo ang tanan ko nga kaayo, kag imitla ko sa imo ang akong ngalan, ang Ginoo kaluoyan ko ang gusto ko nga kaluoyan. Sa iya pagpangamuyo, kabato niya ipakita sa ako ang imo nga himaya, ginsabat sa Ginoo, ang temporal, ang tanan na pagpakamayo ihatag ko, ang spiritual, kaluoyan ko gusto ko nga kaluoyan, pero ang gusto ni Moses, ang himaya biglang sa Ginoo. Pero hindi mo makita ang ako na mo, kaya wala si tao nga makakita sa akong nga buhay. Kung sino, mas importante kay Moses ang presensya sa Diyos na magpupod sa iya kaysa anuman ang pagkakamaayo o panguna sa iya. So, tagaan natin sa aplikasyon. Okay, dali natin makita. Mas matimbang pa o kung mas pinaka-importante kay Moses na makita ang himaya sa Diyos o kung iya dungog kaysa anuman ang pagkakamaayo. Sa idalong, nagpakita siya ng Ginoo pero nakita lang niya ang likod sa Diyos. Nagabala sa konso, kung sa akong lang ang pag-antos mong hindi makatupong sa maayong kahimtangan na maging aton sa talaubuton, ang rin tinaga na yung pag-antos natin sa mong hindi siya makatupong. Nagabala sa ISB, for I consider that the suffering for this present time are not worth comparing with the glory that it is to be revealed to us. Ang man sa Korinto, ang kabuglayan nga ang ginaantos dahil sa kalibutan, umala bilang, kag hindi gid mabug-ang, kag tungod sa among pag-antos, may ginatigana ang Diyos na balos sa kunin, ang himaya. Mas matimbang, mas bili pa, mas may bilidron pa. Nabalos para sa amon na wala siyang katapusan, kag hindi gid makatupong sa among pag-antos. Sa mala sa ESV, for this life monumentary affliction is preparing for us an eternal weight, mas mabuta of glory beyond all comprehension. Hindi matupungan, hindi managawan, wala sa katupong diri sa ato nga na-experience sa kalibutan. What's lingon? Ang pagpadungog sa amay ang muling pinaka-importante din sa tanan. Ang pagpadungog sa amay, ang muling hambal ko niya sa 17, kag ang pagpadungog sa anak sa amay. Anong pagpadungog sa anak sa amay? Kabala sa Juan 17. Ginpadunggan ko ikaw dahil sa kalibutan tungod kay natapos ko ang ipahimo ko sa akin. Kung luyag na akong galing padunggan ng amay, tapuso natin kung ano ang pinag-unggan niya sa akin. Yan eblo, ganit karon amay, padunggi ako dira sa iyong presensya. Namin no, matapos sa natin pagpamabuglay dahil sa kalibutan, otod, ang Ginoo ang magkatulong sa akin. Ito angay yan. Ginpadunggan sa anak ng amay, paagis pagtapos o kung sa iyang mga ginapahimo, pagsunod sa kabubuton sa amay, umilang makita mga pulungon. So, kita na lang pagpasahod, umilang mga pulungon, nga kung sa diyan, gintapos, nagtrabaho din ni Kristo ang ginpaobrasyon niya sa amay. Tagaan natin sa aplikasyon. Ang prinsipyo ang sini, nga kung sa diyan, kung magpangamuyo kita, ang tagaan natin sa importante o kung pagtalapangon ang butanga pagpadungog sa Diyos. Ano sa mga butanga pagpadungog sa Diyos? Una, unahon natin ang Ginoo kaysa sa ating pagdungog. Kaya sabihin sa atin, magpangamuyo, Ginoo, ang muna ko kinalanon, Ginoo, buligin mo ako sa silingan sa mana, Ginoo. Kaya lang natin Ginoo ng atong kabulingon. Subong, unahon natin ang Diyos. Kaya bago niya, ginpadunggan ko ikaw dahil sa kalibutan tungod kay natapos ko ang inyong napihino sa akin. Subong, magpangamuyo kita na may bagong oportunidad na masya na pangamuyo. Magpangamuyo kita na tag sa kapanimulay, bukas na mabantala ang puno. Magpangamuyo kita na tagaan kita sa madamong mga pangabulay. Magpangamuyo kita na unahan natin ang binikuto sa Diyos na naman ginapahino niya sa atin. Magkano kita sila? Unahon ako. Unahon ako
anong makapaymaya at makapadungog sa inyo. Bago ang personal na ito. Ang atong Ginoo, wala gid niya ginunang niya kaulingon. Kung ginpadugan man siya sa kamay, sa verse 22, ginpaambit niya sa atin. Nagbiskal pa gali ang ginindala ni Pastor Tagapon. Kapag sa nagligad kay Simana, Mateo 6. Naibigag 13, hindi ko basa. Uno, dos, tres, basa. Bago niya ginit lang ang pagpangayo sa tinapay, ang pagpangayo sa kapakawaran, ang pagpangayo sa proteksyon, iyan ay una ang pagpadungog sa Ginoo. Ilahon na itong pagpadungog sa Ginoo. Ito kaya lang, Ginoo, hallowed be your name. Ito kaya lang, Ginoo, mag-ubra ikaw sa butang sa among tunga, kung sa din matahod sa pagpadunggan nila ang iyong mga alam. Ginoo, hindi ka akong pangabuhin subok, pag imusap doon, paagi sa atong nakabuhi, ipadungog mo niya akong binisiin mo, kalibalin na akong sila pagpadungganan. Bago natin itunog ang atong mga kinahanglanon, unahon na anay nato at karubutog sa Ginoo. Amay, ubra, daw sa isa kabutang, na kung saan din tahuro ng iyong mga alam. Nagawa ng pagtakot. Maging kaangay kita ni Maria. Nga bali Maria, behold, I am servant of the Lord, be done to me according to your word. Ginoo, kung ano man ang iyong kabubuton, matuman sa ako. Ginoo, kung ining ako nga kabuhi, gamiton ang mga ngalan, ipagamit sa Ginoo. Handa si Maria, matuman sa kabubuton sa Ginoo. Paghangkat, ikaw, handa pala ikaw magpagamit sa iyong mga kabuhi. Bilang kabahin, matuman at kabubuton sa Diyos. Sa iyong hinilaan, piling ko na siguro. Ginoo, salamat gid sa pulungon nga ako ng pamalandungan. Gamita